kung kayo ay mga estudyante, breakthrough sa relationship between husband and wife, ano? Kasi hindi naman madali sa mag-asawa na magkaroon ka ng magandang relationship, ano? Sabi nga, two flesh become one, ano? Ang mag-asawa, magkaiba ng upbringing, ano po? Magkaiba ng interest. Magkaiba ng background, di ba? Minsan magkaiba ng kultura. Ang isa Ilonggo, isa naman ay Ilocano, di ba? Ang isa naman Kapampangan, di ba? Yung isa naman Bicolano. Magkaiba. Lalo na kapag magkaiba ng lahi, ano? Ang isa ay puti, isa naman ay kalimanggi, di ba? So, mahirap, no? Mayroong mga challenges, ano? Kapag lalo na sa mag-asawa, sa mga relationship, ano? At iba pa bang mga larangan ng ating buhay, ano? So, kung kailangan natin ng breakthrough, ito na nga, binibigyan tayo ng Panginoon ng solusyon o lesson kung paano tayo magkaroon ng breakthrough sa ating buhay. At yun nga, ang example niya na binigay sa atin, yung istorya po nina Simon. At dito nga, hindi ko po Peter ang pangalan ni Simon dito dahil hindi pa sila tinatawag dito ng Panginoon. At after this story, saka pa lang sila tatawagin ng Panginoon. Are you still there? Amen. Yan. Kaya ang pangalan po dito ni Simon ay Simon. At dito nga makikita natin na ang Panginoon ay naglalakbay. At nakarating siya dito po sa dalampasigan ng Lake of Gennesaret. Sa iba pong translation, yung Lake of Gennesaret ay Lake of Galilee. Ano po? Magkaiba ng pangalan, pero iisa lang po yung lugar na yan. Kagaya po sa Pilipinas, ano? Ang General Santos, tawag din sa General Santos is the youngest city. Can you follow? Amen. Ang Sri Lanka, ang tawag ko sa Sri Lanka ay Ceylon. Ang Thailand, ang tinatawag dati sa Thailand is Siam. Pero ngayon, ang tawag na ay Thailand. So, ang magkaiba ng tawag, pero isang lugar lang po yun. Yes. At dito nga, Lake of Galilee, ano? At siya po ay naglalakbay. So, kung nagbabasa po kayo ng Gospels, especially doon sa tinatawag na Synoptic Gospel. Alam po niyo kung ano po yung mga Synoptic Gospel? Matthew, Mark, and Luke. Ang Synoptic Gospel po ay minsan, kapag nagbabasa kayo, minsan nababasa niya ang Panginoon, minsan nandun minsan nasa Nazareth, minsan nandun sa Galilee, minsan naman nasa Jordan River. Minsan kung saan siya nababanggit dito po sa gospel dahil siya po ay traveling, paikot-ikot siya. He was an itinerant preacher or he was a traveling preacher. Kasi ang itinerant o yung traveling preacher, hindi lang po siya sa isang lugar lamang, kagaya ko kunyari ito. Hindi lang dito nangangaral ang pastor, kundi ang traveling preacher, pumupunta niya sa iba-ibang lugar at nangangaral ng salitaan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Dito na makita natin na ang Panginoon ay naglalakad at nakarating siya dito doon sa dalampasigan ng Lake of Gennesaret. At natagpuan niya ang grupo ng isang mangingisda sa pangunguna po ni Simon. At ano po yung sinasabi dito? Ano po ang ginagawa ng mga mangingisda dito?
Ano po yung inabutan na ginagawa po ng mga mangingisda dito? Ano po? Kanina doon sa binasa natin, ano? Sabi nga, when we read the Bible, when we read the Word of God, kailangan hindi lang tayo nagbabasa, we need to observe what we are reading. Para mas maunawaan natin yung ating binabasa. Ano pa yung ginagawa ng mga mangingisda dito? Washing their nets. Yun, they were washing their nets. Sa inyong palagay, sino po dito ang lumaki o dating nakatira sa malapit sa dagat o sa malapit sa ilog kung mayroong mga mangingisda? O kayo ay pamilya ng mga mangingisda? Sino po dito? Taas ang kamay. Amen. Iyan na, si Pastor. Yan, si brother. So, one time po, nung tanong po ako sa amin pong kaibigan na mangingisda. Ang tanong ko po sa kanya, bakit po, kasi nung minsan, namasyal po ako doon sa kaibigan ko na mangingisda. At yung anak niya, tinutulungan yung tatay niya na maghugas o maghugas ng mga lambat. At kung nga tinanong ko, bakit niyo na po hinuhugasan yung inyong mga lambat, hindi niyo ba na ba gagamitin yung inyong lambat? Ang sagot po ng tatay, kasi tutoy, kasi di ba mga Pilipinan, mga Tagalog, tutoy ang tawag kapag bata. Sabi niya, tutoy, kasi nga, hindi na namin